Hi Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong daily gabay tarot reading for May 25 to 26, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang kabayan lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits guys, I need 3 cards po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong May 25 to 26, 2024. Spirits guide, mga mensahe po para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong May 25 to 26, 2024. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong May 25 to 26, 2024. May nakita po ako dito. Nag-uusap na family. Nag-uusap ang family regarding sa isang property. Pwedeng ibenta ang property or bumili kayo ng property. Pwede na gusto nyo magkaroon ng renovation sa bahay. Tapos, some of you gusto nyong umuwi na sa bahay, mag-staycation sa bahay, kasi mas ma-relax kayo at maging kalma kung nag-stay sa bahay. Okay? Tapos, may nakita ko dito nagkaroon ng security, nagkaroon ng comfort, yes, kung mag-stay sa bahay. May nakita ako ditong domestic matters. Nag-uusap regarding sa domestic matters po. Okay. May nakita ko ditong na-stress kayo kasi may sumisira sa inyo. Naninira. Nag-downgrade po. Or pwede din na may pagkasira. So, ingatan nyo po yung valuable things nyo po. Kasi may nakita ko ditong damage. May nawala. May ninakaw, gano'n. Yes, pwede ding loss of communication to ha. Or nagkaroon ng disconnection. So, ayun. Ingatan nyo po ang inyong valuable things. Even tao. Even yung opportunity. Kasi nakita ko dito na stress kayo, worried kayo. Dahil sa may sumisira sa inyo. Pwede din na may nakita ko ditong loss of money, loss of things, loss of yung tao. Nagkaroon ng disconnection. Pwede din itong ninakaw, nagkaroon ng damage, ayun. At ito yung dahilan na nagkaroon kayo ng stress. Tapos, nagkaroon ng sadness and isolation. Nalungkot kayo sa mga nangyari. Kasi may separation ako nakikita dito. Pwedeng literal ito na paghiwalay. Pwede din long distance po. Nagkaroon ng long distance. Okay?
Tapos, huwag kayong makinig, hanggat maaari huwag kayong makikinig sa ego po. Kasi ang ego, isa din yan sa dahilan nagkaroon kayo ng isolation na malungkot kayo, hindi maganda yung pakiramdam, ganon. At nakikita ko rin dito na some of you malakas ang intuition. And some of you, nakikita ko dito may pinaprocess kayong documents na nagkaroon ng restriction. Pwede din na pumasok kayo sa isang building, malaking building, tapos nagkaroon ng restriction. So, ayun. At may nakita ko ditong bigla ang pagbabago. Okay? Tapos, ang mensahe po para sa inyo na huwag kayong mawala ng pag-asa kasi may mensahe dito na believe in your dreams kasi ang ilan sa inyo na pahinaan ng loob. So, ang sabi dito, believe in your dreams at nagkaroon ng new beginning. So, dalawang card na po nagsabi dito na may new beginning na magkaganap. Begin your new life now. Spirits Guide, energy po ni Cancer Pisces sa Scorpio ngayong May 25 to 26, 2024. Okay. By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, uploaded na po yung June 2024 monthly by tarot reading niyo po. So, check niyo po. Kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe doon. Kung kailangan niyo ng karagdagang mensahe din ngayon, panoorin niyo yung mga daily Gabay Tarot reading niyo, lalo na yung weekly Gabay Tarot reading niyo. Sa mga suki ko dito na Cancer, Pisces, and Scorpio, nais kong ipaalam sa inyo na magkakaroon po ng what I meant is, okay, saglit lang po. Sa mga suki ko dito, nais ko ipaalam sa inyo na open na po yung June 2024 Matika by Tarot reading niyo po. So, tumatanggap na po ako ng booking. So, PM niyo po ako for schedule. At sa mga bago dito na gusto mag-personal reading, ito po yung video niyo. Sa baba niya may nakasulat na May 25 to 26 para kay Cancer, Pisces, Scorpio. Sa baba po niyan, may nakalagay po dyan na posted link. So, i-click nyo po yung link na yan para ma-message nyo po ako for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Okay. May nakikita ko ditong fertility issue. So, sa mga buntis dyan, sa mga may kasamahan dyan na buntis, na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, pa-check up na po. Baka kailangan pong magpa-check up, ha? Okay, dobleng ingat po. May nakita rin akong blockages dito kasi exhausted ka sa mga pangyayari, sa araw mo. Oo, nagdahil sa maraming emotional demand. Kaya sabi po ng card dito na umiwas po daw kayo sa taong toxic na nagbibigay ng stress sa iyo. Ito yung sabi dito, 'di ba? Nagkaroon ng stress. Tapos may naisip kayo sa nakaraan, like nanghihinayang ka sa ininvest mo kasi nagbigay ka ng time and effort. Yun pala hindi natuloy, yun pala hindi pala totoo. Ngayon. Tapos okay. Ayun, sabi po ng card dito na guard your heart, trust your intuition. Mag-connect kayo sa inyong intuition. Okay? Ano pa?
Nakita ko dito, yes, dalawang card na po nagsabi dito na nagkaroon ng disconnection sa intuition. So, kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition kasi sure ako na may mensahe po ito para sa inyo. Okay? Ano pa? So, pasensya na po sa ingay. Maingay po yung mga aso. Okay. May nakita ko dito na may taong nagmanipula. Yung mapanlilang na tao. Kasi lumabas din siya dito eh. So, lumabas din dito. So, may tao talaga na nagkaroon ng, may ganap na nagkaroon ng manipula. May taong nag-o-observe sa'yo, nag-spy sa'yo. May taong may mapanlinlang, may plano siya sa'yo. May masamang intention. Pero as of now, mahilig pa itong magmanipula ng isang sitwasyon or sa isang pag-uusap. May masama talaga siyang intention sa inyo. So, mag-ingat po sa kanya. And nagkaroon din ng blockages dahil hindi kayo nakinig sa inyong intuition. Pwede din hindi kayo nakipag-connect sa inyong hindi kayo nakinig sa inyong intuition and some of you hindi nakakonect. So, kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. And some of you, nawalan ng gana dito, yung nawalan ng believe sa sarili. So, sabi po ng card dito na time na po na magkaroon ng reconnect. Time for reflection po. Mag-reconnect kayo sa inyong sarili. Listen to your intuition. Redirect your energies. Trust that if the door isn't opening, there may be a better door elsewhere. Okay? Kung nawalan kayo ng pagkakataon, may pagkakataon pa po. Okay? And, ayun. So, I consider na halos lahat sa inyo na alam kung paano mag-connect sa intuition kasi halos araw-araw kong diniscuss ito sa inyo. So, ayun. I-discuss ko na lang ngayon kasi may mga bagong viewers tayo so dapat magbigayan tayo ha. Okay. So, how to connect to your intuition? Iba-iba po kasi tayo mag-process nito. Yung iba, mag-long walk, kailangan pa magbiyahe, nakatitig sa dagat habang nasa baybay. Iba-iba po tayo ng process ng intuition ha. Kung magulo na talaga, yung naguguluhan na kayo na hindi magandang yung pakiramdam like ngayon, itong mga sinasabi dito na stress kayo. Okay? Simulan mo sa grounding kung yun ay komportable po kayo. Kasi ang grounding, si Earth po ang magbabalanse sa inyong energy. Kahit sa bakuran lang po, nakapaa kayo kung kailangan po ha, mag-meditate kayo. Usually ginagawa ito ng maaga, walang ingay ng radyo, TV, sasakyan, tao, kung maaari po ha, pakinggan mo yung ingay ng nature. Yung ingay ng mga puno, ibon, do some breathing exercise. Breathe in, breathe out. Appreciate mo yung breathing mo kasi that is gift from God. Breathing is life. Connect kasi yung body sa inyong energy. Appreciate mo lahat ng bigay ng ating Panginoon. I-acknowledge mo. Tapos kung pakiramdam mo, unti-unting gumagana yung pakiramdam, ask a one question. Kung may sasagot, that is your intuition. Pwede din na mag-connect kayo through your journal or diary. Kung mahilig kayo magsulat, sulat kayo ng one question. Kung tuloy-tuloy na yan yung sulat mo until next page na, that is your intuition. Pwede din sa kwarto nyo po. Mag-meditate kayo. Kung ayaw nyo magpaa, mag-meditate kayo. Tapos leave a one question. Kung may sasagot, that is your intuition. Pwede din kung mahilig kayo sa crafting or painting. Kung tuloy-tuloy ito, that is your intuition. Hanap ka ng comfortable place yung hindi na kailangan gumasta. Meron din ng iba, nag-gardening, nagluluto, nag-yoga, nag-hiking, walking in the nature, nagkaroon ng meditation, yung tai chi, ganun.
Barefoot walking, yes. Yung take off your shoes and walk on the natural surfaces like grass, sand, or soil. Okay ha? So, dalawang card na kasi nagsabi dito na hindi kayo nakakonect sa inyong intuition. Some of you nakakonect sa intuition, pero hindi kayo nakinig kasi may nakita ko intuition din dito. So, yan ha. Believe in your dreams. Kaya mo yan. And begin your new life. Spirits Guide, Cancer Prices at Scorpio ngayong May 25 to 26, 2024. Career and money nila. And the clarification po. Okay. May nakita ko ditong hesitation, pwede din delay. Disappointed ka, lack of inspiration, you felt defeated, you felt disappointed kasi nagkaroon ng delay, pwedeng delay sa plano, delay sa parating na pera, bagay or pagkakataon. Nagkaroon ng hesitation para gawin o gawa ng aksyon ng iyong plano o proyekto. Marahil naghahanap ka ng timing o nabigo ka na noon kaya naging matagal yung paggawa mo ng desisyon. Okay? Ilan sa inyo ayaw umalis sa comfort zone. So, sabi po ng card dito na be confident at magkaroon ng pasensya, mahabang pasensya. Build a solid plan na magkaroon ka ng confidence at alamin mo kung ano ang pumipigil sa'yo. And take risks. We need to move out from our comfort zone kasi nasa labas po yung success. Nasa labas po ng comfort zone nyo po. Okay? So, success starts with every challenge ha. Tandaan po iyan. Ano pa? And, ayun. Nagkaroon po dito ng moving on from challenges. Okay. Don't worry ha kasi you're divinely guided naman and focus on mind healing instead of suffering. Okay? And nakikita ko naman dito na lumalayo kasi isang tao na nagdulot ng toxic relationship or toxic connection. Lumalayo ka sa hamon ng pananalapi na yung naranasan ngayon, ngunit may takot ka rin na bumalik yung naranasan mong hirap. Sabi po ng card dito, focus and have faith. I-release mo yung nararamdaman mo, palitan mo ng positibo nang ma-motivate po kayo ulit. Okay? Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Cancer Pisces sa Scorpio ngayong May 25 to 26, 2024. Baka pagod talaga kayo, no? Pagod sa kaka-overthink, pagod sa mga nangyari, pagod sa trabaho. Kaya lang. Kaya yan. Laban po. Okay? May nakita ko ditong concern sa isang tao na sobrang self-centered. Yung greedy. Pwede din nawalan ng panahon sa inyo. May concern kayo sa isang tao na sobrang focus sa material wealth, yung sobrang focus sa trabaho.
Tapos sa movie, pinapahirapan yung sarili nyo dito. Oh. You're pushing forcefully to see the results. Ano ba yan? Yung ginagawa nyo? Basta may nakita kong effort dito na pinupush nyo talaga. And di ba may sabi ako sa inyo dito na may mawala? Di ba? So may nakita ko ditong loss of money. May nakita ko dito at dito. So ingatan po. Marahil ipon nyo to. Or may concern kayo sa hindi marunong mag-handle ng money? Ano pa? Okay. May nakita kong chismis dito at nawalan kayo ng panatag. Alamin niyo muna kung totoo ba yan or hindi. Okay? Tapos, kung magkakaroon ng malaking desisyon, alamin nyo muna kung tama, kung karapat-dapat pa. Kasi may nakita kong pagsisisi dito. Okay? Tapos may concern kayo sa isang immature person. Sana'y magiging okay na lahat. Okay? Cancer, Pisces, and Scorpio. Laban lang po. Okay? Tingnan ko muna kung may repeating number. 4, 23, 19. Meron. I think this is, okay. Siglit lang po ha, parang tatlo eh. Tatlong 1, 1. 1, 1, 1. Tatlong 1, wow. So, hanap pa ako ng, okay, hanap pa ako ha. Parang tatlong 1 to ha, tapos yun. The spiritual meaning of 111, tandaan nyo po ito kasi maaring makita nyo ito sa daily routine nyo or sa panaginip. The spiritual meaning of 111, tatlong 1 po, is a sign of a spiritual awakening and higher consciousness. It means that you're ready to focus on your innermost desires and goals, wow, and to move forward with your spiritual journey. Naka-indicate din dito that you are seeing the world in a new way. So, nagkaroon ng new beginning. Bigla ang pagbabago. And that everything that happens in your life is as a result of your thoughts and feelings. So, this is a reminder from your angels na magkakaroon po dito ng spiritual awakening and higher consciousness. Okay? So, that is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.